Hello guys! Hi! Hi guys! So, ay, parang naka-block din ako sa naka-block din ako sa last vlog ko, guys. Anyway, that's different, okay? This is different. Actually, this is 2 weeks from my last vlog, or maybe 1 week from my last vlog, but you know, that's the power of social media, right? So, ngayong araw, nakapag-decide akong mag-vlog kasi 3 araw akong off. Kinuha ko yung isang off ko o yung isang araw. You know what? You don't care about that, right? But update, ang ating mga paru-paro ay lumipad na, guys. Sila ay nakalaya na at lumipad na sila. So, yan. Mas maliwanag na. So, nilagay ko lang ang aking mga paru-paro G dito. Paru-paro G. Oh, update. One more update. Ang ating mga jacket ay nangawala na, guys. Sila ay graduate na. Pinasok ko na sila sa aking balikbayan box because we don't need it anymore. Malamig ng panahon. Ayan guys, nagsimula na ang tag-init. Actually, hindi pa siya totally nagsimula, pero hindi na malamig. Kaya naglabasan na ang mga sando na yan and everything and all. But today, actually, dadating yung aking order. Yung pinang-order ko 2 weeks ago. Nag-order kasi ako ng guys. Like, ang plano ko para sa mga... Ito guys, hindi to siya sure ha. Hindi talaga to sure. Pero, ang plano ko sa mga principal sponsors ko is magbigay ako ng mga gold na clutch. Nakita niyo yung giveaways ni V. Cortez. Ambisyosa kasi ako guys. Yung kagaya sa mga giveaways ni V. Cortez, nag-order siya ng mga clutch for the ninong ninang and all. And that time, sobrang ganda nung deal nung mga gold clutches. So, siguro 8 yung binili ko na gold clutches for the principal sponsors and bridesmaid and hindi ko alam. But, I'm not sure kasi siguro hindi matutuloy na magkakaroon ng church wedding this year. Siguro, hindi magkakatuloy or magpapakasal lang siguro kami sa judge. Alam niyo guys, personal masyado tong information na ito guys, pero i-share ko sa inyo kasi you are there for me all the time. Idea na baka walang matutuloy na church wedding, okay? Kasi we have a little time, guys. We have less time. So, yun nga guys, ano ang rason? Kasi this April, di ba, uuwi ako. Pag-uwi ko ng April, wala yung boyfriend ko. Then, October, uuwi ako kasi nakauwi na siya. And then, October nga kami ikakasal, Lord willing. The problem is, I think I only have 1 month. And the preparation and everything and all, just to please other people, siguro it will take 2 weeks. How can we start family? Or how can we try? Kasi 35 years old na ako guys. Tapos nagpa-check din ako sa OB-GYN. Sabi niya, ang window ko is very small. We should not waste time. Yeah. So, kung maging bisibisihan ako sa kasal para lang masustento, para matustusan lang yung mga pangarap ng ibang tao na makita akong kasalin, I can actually do that. But, like, you know, for the future purposes, like, yun nga sabi ng doktor ko, you're not getting young. If you're 20 years old, it's okay. Hindi ko i-recommend sa yung induced pregnancy. But you're turning 35, so we have to do the induced pregnancy in which meron siyang gamot na ipapainom sa akin after nung hormonal exam ko. I should not wait because pag masayang na naman ulit ngayon, I will turn 36 again next year, and then I will turn 37, and then boom. Yan. Wala na tayong magiging anak. Wala din mga preparation na gaganap kasi wala nga akong, like, you know, walang someone na magpe-prepare for my wedding, nakatulong ko, like, mag-help sa akin on the Philippines. So, as in, ayoko siya yung parang ura-urada lang din na wedding. Gusto ko din yung wedding ko na church wedding ko is as in talagang dream wedding ko din, you know what I mean? So, and yeah, I'm very distracted on my camera. My camera is very maliwanag today. But I'm watching 1,000 Words from Netflix. Ang daming magagandang guys, ang daming magagandang palabas ngayon. Naparating 2025, Wednesday, Squid Games, Alice in Borderland, Old Guard 2. As in guys, sobrang daming parating ngayon 2025. Okay guys, so I just got out from the shower and hindi ko na talaga magawa-gawa yung aking guys, yung sabi ko sa inyo, nagagawa ko ng separate review. Ngayon ko na lang gagawin, no? So far, so good.
I think I will stick with Garnier na. Because Garnier saved my life. Garnier, yung nakabalik ng freshness sa aking face, guys. Nawala niya talaga yung pintok-pintok ko na black. Yung parang tipong kagigising ko pa lang. Haggard na ako dahil sa sobrang dami kong dark spots. Ano yun? Itim na peklat dahil sa pimples ko. Make sure, guys, kung gagamit kayo ng Garnier, meron siyang nakasulat like yung may salicylic acid. Tapos, meron talaga siyang ano yun? Vitamin C and all of that goodness and wonderful things. So, yun guys, ginagamit ko yung micellar water ko minsan ko lang nagagamit. Pero yung face wash ko, lagi ko talaga siyang ginagamit. And then, I'm using my serum. And then, dun sa last vlog na nakita nyo, sa umaga, ginagamit ko yung Garnier Skin Active na sunscreen na may vitamin C din. For morning, ito yung pang morning. And then, for night, ito naman yung ginagamit ko, Garnier din. For night, yogurt night cream. Ito, fast brightening vitamin C cream. And also yung panggabi ko may vitamin C din. So anything that includes or involves like anything vitamin C, I want to use because I want my face to look like not haggard. Marami akong ginamit noon, iba-iba. Well, hindi depende lang talaga sa skin kasi yung other things na yun is siguro kasi ginagamit ko yung mga bagay na yun, pero kasi hindi yun ang kailangan ng skin ko. Kaya wala ako nakikitang effect. Pero since naghanap talaga ako ng product na magbibigay sa akin ng, you know, whitening glow, may product na talagang may ingredients na salicylic acid and vitamin C. Siguro after ng Garnier ko, ang next ko na naman itatry na product is yung anything na parang pang minimize ng pores. Kasi sobrang laki ng pores ko or ewan ko. Alam, basta gusto ko lang sana, yung mukhang hindi haggard. Pero happy naman ako sa Garnier ko, guys. In action until Easter Sunday, okay? Hindi kayo makakakita ng video, most probably, until Easter Sunday. Kasi, I will be fasting that day. And if I'm fasting, I can't, make videos and edit and all of those things. I can't. But, siguro magvi-video ako, pero hindi ko siya ma-edit. We will see. Hindi ako magpapromise kung meron akong upload. Pero hanggang maubos yung pre-recorded ko, siguro ang pre-recorded videos ko is until siguro mapapanood nyo to until March 15. After that, I am not sure if but I will see, guys. I will really see, okay? Kasi ayoko na kayong iwan, kagaya dati. Iniwan ko kayo, guys. Anyway, hinihintay ko yung reply ng driver namin, guys. Kasi yung package ko dumating na naman doon sa i-deliver na naman doon sa malayong lugar, 40 minutes away from me. So, naghingi ako ng favor doon sa driver namin na papunta naman siya dito kasi nga Thursday ngayon, di ba? Lalabas yung mga ibang kababaihan. So, on the way siya papunta dito. Kung okay lang sa kanya na i-pick up niya. Kung hindi okay, replyan ko yung aking courier na hindi ako makakapunta. Guys, sorry, nanonood ako. So, while nanonood ako, naglagay ako ng kuko sa kamay ko. Kasi 3 araw yung off ko. Wala lang, gusto ko lang siya ilagay. Ano din naman siya, color brown, tapos maiksi lang din naman. Hindi naman siya mahaba. Gusto ko lang itry. Mawawala din to bukas kasi hindi ko ginamit yung parang glue niya. Ang ginamit ko lang yung parang sticker niya. Wala lang, nilagay ko lang. Ang cute niya, no? Ang cute ng color niya, nude. Lang magawa sa off. Anyway, update dun sa order ko. Wala na, hindi nag-reply yung driver namin. Inano ko na lang, kinancel ko na lang. Binura ko yung message ko sa kanya kasi mamaya pa kapag mag-start yung Bible study namin. Tawag-tawagan niya ako, ayaw ko madisturbo habang nagba-Bible study. Anyway guys, again, parati kong sinasabi sa pag gumagawa ko ng video. If you really want to know more about Jesus Christ in general, meron akong small Bible study group sa Messenger in which you don't have to open your camera or tell anything. It's nice to have a group of people gather around willing to know about our Savior, Jesus Christ. So, i-message nyo ako dyan sa Facebook page ko sa baba para ma-add ko kayo sa private Facebook Messenger group ko na marami din namang nakikinig awa ng Diyos. And it's always like 6 times a week. 6 times a week. Minsan nagsa-start ng 8 p.m. Minsan nagsa-start ng 8:30 p.m. Philippines time.
So, yeah. I'm not sure guys, baka ma-adjust ko yan ngayong Ramadan kasi parating na pala ang Ramadan. And iba yung duty schedule ko. But we will see kung ano ang ganap ko sa Ramadan. Yeah, we will see kung ano ang ganap natin sa Ramadan, kung anong schedule natin sa Ramadan. But so far, you're watching this, it's Ramadan. Anyway, kung gusto nyong, you know, ma-explore ang inyong Bible, let's help each other. Message nyo ako sa Facebook na yan and then I will add you. Yes. That's nice. That's nice. Numbers. Then, imimix ko lang siya. Nakita nyo dun sa last vlog ko guys, no, na lagi akong nasisiraan ng yogurt. Hindi ko kasi alam kung nagawin ko sa yogurt ko. Nasisiraan na lang ako lagi. Tapos, fruits. O, diba? Honey plus fruits. Para makain ko siya. Perfect. So, isa-slice ko lang din yung aking apple. Sarap kasi yung apple ko. Matamis. Perfect. Then, meron akong papanoorin na bago ngayon sa Netflix. Hindi siya bago. Meron siyang season 2. Panoorin ko yung season 1 niya. The Recruit. Ito. So, sisimulan ko yung season 1 niya. Okay? I will see you later. Hello guys! Good morning! Nakalimutan ko i-close ang vlog ko kahapon. Kasi akala ko magva-vlog pa ako ulit. Pero, hindi na. Anyway, i-close ko ng aking vlog. Isang comment pala na nakita ko ngayon guys is gumawa pa ako ng more in-depth video about the dropshipping business that I have. Again guys, meron akong dalawang business na binayayaan sa akin ng Panginoon. First business is yung chocolate business ko, like akin lang talaga yun. And yung dropshipping business ko in which yun na yung aking mga barley coffee, barley juice, dropshipping yun. In which sa dropshipping business, wala siyang inventory. Like, yung link lang ang ibibigay mo para maka-earn ka ng money. Yun yung dropshipping business ko. But I think I will do a separate video about the dropshipping business. But for now, i-close muna natin ang ating vlog. Yes, katatapos ko lang magbasa ng Bible. And the main message that I received today is, it's just amazing how Jesus Christ came to the world and felt every betrayal, nakaramdam siya ng mga bagay na nakaka-discourage, discouraging, na belittle siya, yung parang minaliit siya ng mga tao. But yet, never niya pinatulan ang mga tao, never siyang nagalit, never niyang na-hate ang tao. But he approached it in a different way that we should do also sa buhay natin ngayon. And hindi natin yun magagawa yung mga ganong klaseng approach. Kasi galit lang agad yung magagawa natin kung hindi talaga natin aaraw-arawin ang salita ng Diyos. So, tunay nga na ang Panginoon ay talagang tutulungan tayo kung paano maging better person every day. Because He will showcase to us what needed to be done. Because He's also human at that time. Jesus Christ was human and God at the same time. How did that happen? Ang Diyos lang yun, ang may kakayahan ng ganun. At nakakatuwa lang kasi last day, 2 days ago, naka-receive ako ng sobrang nakaka-discourage at parang nakaramdam ako na minaliit ako ng tao. But today, I received the message how Jesus Christ was approached that way also, and He did not hate the person. So, because of Jesus, I will pray for that person and do not hate that person. That is what Jesus Christ is doing in our lives. He's really fixing you to become that person that you should be. So anyway, kung gusto nyo ulit makaalam ng bagay tungkol sa ating Panginoon, meron tayong Bible study na ginagawa almost 6 times a week. Message me on my Facebook and I will add you on our private Facebook Messenger. Yeah. So, i-close ko na aking vlog, guys. Thank you very much for watching this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood. Guys, remember to keep safe all the time and God bless you all. Okay? Bye! Salamat!